Buti naman anak, makakalipat na tayo ng bahay. Ay, so nga nay, buti na lang makakalipat na tayo sa mas maayos na bahay. Pero nay, may tanong ako, bakit ang daming nagsasabi na pamahiin daw kapag daw lilipat ng bahay at paalis na, wag na daw lilingon dun sa bahay na yun kasi may mangyayari daw masama? Bakit kaya? Nak, bakit mo ba natanong? Nay, gusto ko sanang lumingon para masulyapan yung bahay natin. Syempre, tagal na din naman natin tumira dyan, kaya napamahal na rin tayo. Bago man lang tayo umalis sana, nay, masulyapan ulit kahit saglit. Ay, hindi anak, sige lang lumingon ka lang. Hindi naman tayo naniniwala sa mga pamahiin na yan, di ba? Walang mangyayaring masama, panigurado, promise. Sige, nay. Ay! Hoy, kayong dalawa. Ay! Ano? Ganon-ganon na lang yun? Aalis na kayo agad, ha? Hindi nyo pa nga tapos bayaran yung upa sa bahay, eh. Pati yung ilaw at tubig, hindi nyo pa tapos bayaran, tapos aalis lang kayo, ha? 10 yung pinapakain kong anak, tapos yung asawa ko batugan pa, tapos aalis kayo, hindi kayo magbabayad. Ang kakapal na mukha nyong lahat. Hindi ako papayag. Balik! Uwi! Talaga, kapag talaga, nagkaroon ng zombie dito sa Pilipinas, takting yan. Pupunta talaga ako sa mga 7-Eleven para hindi ako mamamatay doon. Madami akong kakainin doon, hindi ako magugutom. Ako talaga, malupit yun. Magpapanggap akong zombie. Akala nila kasama nila ako, pero totoo, buhay pa rin ako. Hindi nila ako kakagatin, mabubuhay pa rin ako, hindi ako mamamatay. Gaganto ako doon. Ayun na yun, mas astig yung sa akin. Kukuha ako ng mga baril, yung mga shotgun. Talaga, pagbabarilin ko yung mga zombie na yan. Sino ba yung mga maiingay? Hoy, mga bata, kayo magsiuwi nga kayo sa inyo. Ang babaho ninyo. Iingay. Yung asin. Diba? Bessie, tignan mo. Girl, nasa mall ka, wala ka sa palengke. Ano ba yung suot mo? Wala ka bang taste? Walang style? Walang fashion? Ano ba yan, girl? Ilugar mo naman yung suot mo. Baduy? Bakit hindi mo kami try gayahin, girl? Sosyalin, yayamanin, fashionista, ganyan. 2023 na, glow up naman, girl. Habol tayo. Or baka naman, Bessie, walang pambili. Mahirap siguro, ganun, poor. Alam mo, girl, madami dyang mga cheap store, yung mga ukay-ukay. Try mong tumingin sa mga ganon. Para naman maging maganda ka at maging presentable yung suot mo. Ano ba yan, Bessie? Wala bang tricycle dito or jeep man lang? Paulan na, oh. Ano ba yan? Paano tayo makakauwi nito? Oo nga, Bessie, hindi naman tayo pwede mag-book. Ang mahal-mahal ng pamasahe doon. Girls! Kayo yung nakasabay ko sa mall kanina, di ba? Anong ginagawa? Commuters ba kayo? Kala ko naman kasi kung makapan-judge kayo kanina. Naghihintay kayo dito na ng jeep, no? Tricycle? Kawawa naman pala kayo. Girls, next time ha, wag kasi kayo man-judge ng kung sinong tao, lalo kung hindi nyo naman kilala. And wala namang issue pagdating sa pananamit. Kayo talaga. Sige na, una na ako ha. Ito kasi yung sasakyan ko. Oo, tama. Kahit ganito yung pananamit ko, may sarili akong sasakyan. Sige, una na ako. Wait, sa ganyang pananamit, mag-commute lang kayo. Gusto niyo sumabay? Pwede ba kahit saglit lang? Siyempre naman, hindi. After niyo akong i-judge kanina na pampaling ko yung suot ko and wala akong fashion, walang style, tapos sasabay kayo, wag na lang siguro muna. Bye! Ingat! Ay, wow! Ang ganda nito, girl, pang outfit sa BGC. Buti 50 pesos lang. Ito nga, Bessie, mukha akong mayaman dito. Bigat. Hoy! Kayo pala yan, Diyos ko. Nag-okay pala kayo? Akala ko mga branded yung suot nyo. Akala ko ba, girl, sosyalin, yayamanin. Ay, naku. Grabe kayo makahusga sa akin ng isang araw, ha? Sige na. Again, ha, ang buhay hindi nakadepende sa pera at pananamit. Mayaman, mahirap, or may kaya ka, ang mahalaga, wala kang ginagawang masama. Thankful ka na nabubuhay ka sa mundong to, ganun. Sige na, una na ako, ha? Ito kasi mga pinabili ko, ang dami. Ingat! Balitang balita sa Radyong Sira. Kakapasok lamang po ng magandang balita, bumababa na po ang porsyento ng teenage pregnancy o ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Nandito tayo ngayon upang interviewin ng ilan sa mga kabataan kung ano ang posibilidad ng pagbaba ng porsyento ng teenage pregnancy.
Miss Magdami, ano kaya ang posibilidad ng pagbaba ng porsyento nito? For me po, napapagtanto nila na talagang mahirap magbuntis at magpalaki ng anak. Kaya talagang nagbabago na yung mga kabataan ngayon, kagaya ko. Love scars. Pwedeng ganun nga po. O dito naman, Mr. Legaspi, ano kaya sa tingin mo ang dahilan ng pagbaba ng porsyento ng teenage pregnancy? Next interview. Asan yung camera? Ay. Boss, sa akin naman, kagaya ko, wala akong jowa. Kaya hindi ako makatalpak ngayon. Kaya yun sa tingin ko yung dahilan ng pagbaba ng porsyento, oo. Ang daming walang jowa ngayon eh. Ayun lang, basic. Ay, ganun po ba sa tingin ko? Ay, ganun nga po. O dito naman panghuli, Miss Aquino, ano kaya ang dahilan? Ay, nako sir, Diyos ko, paano hindi bababa ang percent? Halos lahat ng lalaki ngayon bakla na. Tignan mo naman. Tol. Oh, pre, I love you. Gagi, pansirato. I love you too. Sweet na talaga. Tol, pantay ba yung blush on ko? Tinan mo. Pre, okay naman. Ay, taray! Ay. Isisigaw ko na lang sa langit. Iiiyak ko na lang sa tanawin. At pagkabilang kong tatlo, kakalimutan na kita. Kailangan ko nang tanggapin ang lahat, mawala nang ikaw at ako. Isisigaw ko na lang sa langit. Iiiyak ko na lang sa tanawin. At pagkabilang kong tatlo, kakalimutan na kita. Kailangan ko nang tanggapin ang lahat. Ano bang lasa ng sisiyo? Isipin ko na lang, chocolate. Chocolate! Hey people! Nagising ako na parang I feel so strong. I feel so stronger and I feel so strongest. Kaya isip ko talaga na i-overcome yung isa sa mga weaknesses ko, ang kumain ng sisiw sa balot. Simula pagkapanganak pa lang mga people, hindi pa ako nakakain ng sisiw sa balot. Ang kinakain ko lang yung dilaw at saka yung matigas, tapos yung sabaw. The rest, yung sisiw, oto. Uy, sa'yo na to. Uy, kainin mo to. Uy, tapang ko ba to? Feeling ko kaya ko na siya. So, ayan. Dalawa yung binili kong balot kasi diba ito. Balls. Dalawa kasi. Alam niyo na. Boys can relate. Ang gagamitin kong suka, etong ordinaryong suka talaga. Yung literal na suka. Kasi parang hindi nag-cum laude yung nagtitinda ng balot. Kasi yung binigay na sa aking suka, butas pala yung plastic. Tumapon siya, B. Masabaw siya, B. Makatas siya. Nakikita ko na agad yung balaito. So, ito lang naman yung gusto ko talaga sa part na to, yung sabaw. Oh my God, after ilang years talaga, ngayon na lang ako nakakain ng balot. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa balot. Sobrang na-amiss talaga ako sa mga talagang kayang kumain ng sisiw. Hindi ko kasi ma-imagine talaga. Pinabalatan ko na siya. Sana maliit lang yung sisiw para naman talagang makain. Hindi naman sa maate. Ano papakain nyo kung hindi nakakain ng sisiw?
Ganyan siya. Paano to? Kinakain na siya ng buo? Look at that! Nanginginig ako kasi parang nadidiri talaga ako. Ito yung maganda sa balot, yung parang buo na siya. Pag kinain mo siya ng buo, hindi mo na mapapansin yung sisiw. Yung iba kasi di ba parang gutay-gutay yung loob. Okay. Ayun siya, be! People, ayun siya. Ayun siya, ayun yung balat, ayun yung balahibo niya. Oh. Ayun o, ayan. Kita niyo yan? Alam niyo ba, sabi ko, mapapakain lang ako ng mga ganito, yung exotic food, mga bulate, palaka, daga. Mapapakain mo lang ako pag pang TV lang, ganun, yung mga Pinoy Big Brother, ganun lang. Pero kung mga ganun... Ano bang lasa ng sisiyo? Isipin ko na lang, chocolate. Chocolate! Ba't ang lansa niya? Ayan siya. Hindi ko kaya nung lasa na ganun, B. Try ulit. Nalalasahan ko talaga siya. Pwedeng i-open ko siyang ganun. No. Oh, ayan siya, B. Ayan. Shocks, no. No! No, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya, sorry. Ma. Ano ba yan? Ma, may gala kasi kami ng tropa mamaya. Hingi lang sana ako kahit mga 1 tipip lang. Ayan, Mark Aaron. Diyan ka magaling sa gala. Ni hindi ka man na makapagligpit ng pinggan. Ni hindi nga man na mag-imbis-imbis dito sa bahay. Mano man lang maabutan ka man lang ng kape at nagkakandayuko na dito sa pag-iintindi sa bahay. Kung kayo madukot din at makuha kayo ng kung sino dyan, maaksidente pa kayo, edi isipin pa namin kayo. Ganyan kayo mga kabataan ngayon eh. Ni hindi nyo naiisip yung mga taong nag-aalala sa inyo. Samantalang kami noon, Mark Aaron, Diyos ko po, sinusuong pa namin ng ilog, makakuha lang ng panggatong, ng pang-inumin. Ay, kayo naman, Diyos ko po, purwisyo ng gala pa ng gala ang nasa isip. Napakadaming pwedeng gawin dito sa bahay. Kung yung igagala mo, inililinis mo ng kwarto mo. Kinukudkud mo yung inidoro doon sa likod. Kung kayo'y naabutan ng nanay at tatay ko, ay Diyos ko po, mata lang ang walang latay. Kapag nalaan na kayo'y lumabas ng bahay, akala nyo ba'y tayo'y mayaman? Akala nyo ba'y pinupulot at itinatay lang natin ng pera? Abay, budgetado na nga. Kasi, Diyos ko po, kayo mga kabataan kayo, napakaswerte nyo't hindi nyo naabutan ang hirap ng buhay noon. Kung naabutan nyo, kawawa kayo. Oh, salamat. Kung alam nyo lang Aaron. Mark Aaron. Buka ng shit.